Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to is pag-usapan po natin. Eto nga magkaibang pananaw. Guys, ng mataas na kapulungan o upper chamber. Ito pong Senate at ito pong lower chamber, itong House of Representatives mga kababayan. So magkaiba po ang kanilang pananaw pagdating po sa pag-imbestiga dito sa Duterte secret deal with China. Ayan mga kababayan, kasi ito pong si Senate Zubiri ay nireject po itong panawagan na imbestigahan itong secret deal ni Duterte. Pero pagdating po sa House of Representatives mga kababayan, sila po ay magtutuloy dito sa investigasyon. Sabi ni Representative Martin Romualdez, in the exercise of our oversight powers, we will direct appropriate House committee to conduct an inquiry in aid of legislation to determine the adverse impact of such agreement on our national interest. Sabi kasi ni Martin Romualdez, napaka-importante yan na kinakailangan natin imbestigahan in aid of legislation para malaman natin kung ano ba yung matinding impact nito. Itong mga ganitong klaseng agreement na ginagawa ng mga opisyalis ng ating gobyerno dito sa ating national interest, kasi napaka-importante po na unahin natin ang ating national interest, particularly itong ating sovereignty, sovereign rights, territorial integrity. So yun yung sinasabi ni Representative Martin Romualdez. At ito guys, dito sa sinabi ni Martin Romualdez, talaga namang marami po ang nagsasabi na tama itong gagawin ni Representative Martin Romualdez. Sabi nga dito, at least ang Kamara ngayon may ginagawaan tama. O sana lang talaga. Ayan mga kababayan, mamaya ako nababasahin yung mga comment laban naman kay Zubiri. Kasi alam niyo mga kababayan, marami pong nagagalit dito kay Mr. Senate President. So, dito sa mga sa ibang comments dito, makikita natin na natutuwa sila na imbestigahan itong nangyaring secret deal, itong gentleman's agreement, at ang investigasyon ay gagawin dyan po sa House of Representatives sa pangunguna ni Martin Romualdez. At ngayon mga kababayan, ito, problema, pagdating po dito sa Senado. Pagdating po dito sa Senado, ay nireject po ni Zubiri itong sinasabing investigasyon. Ito yung reason niya mga kababayan, I don't want this to be a political circus or witch hunt. Kasi kung kaaway mo ang China, sasabihin sa grupo mo, pro-Marcos kayo. Kapag kampehan mo ang China, pro-Duterte ito, parang naging politika na. So yan ang sinasabi ni Senator Mig Zubiri, kaya naman ito, ang dami po nagagalit sa kanya at sinasabing walang impact itong leadership ni Zubiri. Sabi pa nga dito, asa pa kayo kay Senator Zubiri. Ayan mga kababayan. At sabi dito, Senator Migs, wala pong politika sa pagpanik sa Pilipinas. Ang tawag po dyan, patriotism. So nako, ito, may mga sampal ng katotohanan dito kay Mig Zubiri. At ito mga kababayan, ito, pag-usapan natin, bakit pa ayaw ni Mig Zubiri na imbestigahan itong gentleman's agreement na ginawa ni Duterte. So ito pag-usapan natin, dito tayo tumutok kay Senator Mig Zubiri kasi itutuloy naman daw dyan sa House of Representatives ang investigasyon. Ito, tingnan natin si Mig Zubiri, bakit ayaw niya mga imbestigahan itong gentleman's agreement. Ayan Senate President Mig Zubiri is not keen on conducting a Senate inquiry into the gentleman's agreement between former President Rodrigo Duterte and China, saying he does not want it to be political circus or witch hunt. What? Ito lang naman masasabi ko kay Senator Zubiri, ngayon mo lang ba nalaman na matagal lang nagsisirkus dyan sa sa Senado? Matagal nyo na nagsisirkus dyan eh. Ang dami nang clowns dyan eh. Ngayon mo lang napansin, Senator Zubiri. Sabi niya, ayaw niya maging circus, magkaroon ng political circus dito sa Senado at witch hunt. Naka naman Senator Zubiri, ang tagal-tagal nyo ng nagsisirkus dyan. Para namang hindi mo alam yung nangyayari dyan sa Senado. Unang-una, si Senator Robin Padilla, hindi ba circus yung yung nangyayari dyan? Tapos sino pa? Senator Bato de la Rosa. Hindi ba circus yan?
si si Bong ano, si Bongo, isa rin to. Oh. Tatanda mo ba nung nagkaroon kayo ng inquiry diyan, etong DSWD ginigipit ni Bongo, sinasabi namumuliti ka raw, ginagamit daw yung yung DSWD para mamuliti ka. Nangyari, bumalik sa kanya yung sinasabi niya kasi hindi naman pala tatakbo ng anong posisyon yung sinasabihan niya na namumuliti ka eh. Siya tong tatakbo bilang senator. So, ibig sabihin, siya yung gumagamit ng kanyang ahensya para mamuliti ka. Oh. Tapos kayo, ito sila sila mga tagapagtanggol ni Kibuloy dyan. Hindi pa ba circus tawag yun? Hindi nyo nga ginagawa yung mandato nyo bilang mga senator. Ikaw nga sa totoo lang napilitan ka lang pumirma dun sa dun sa ipinasa ni Hontiveros na na i-cite for contempt si Kibuloy. Bibitinin mo nga sana yun, hindi mo nga sana tutuloy yun, pero napilitan ka Bakit? Siyempre, sumisigaw ang taong bayan Tapos ito ka na naman. Ang dahilan mo, circus. Matagal na kayo may circus dyan. Matagal na kayo nagsisircus dyan. Parang ka naman tanga subiri. Parang hindi mo alam nangyayari dyan sa Senado. Matagal na kayo nagsisircus dyan Ang dami na ngang clowns dyan Kaya gusto mo sumama siguro. Gusto mo sumama sa sa mga clowns. Sabi niya, I don't want this to be political circus. Alam nyo, Senator, sa totoo lang, ang Senado, matagal lang ginagamit ang mga kasamahan nyo dyan para sa kanilang political agenda. Kaya wag ka nang magmalinis, kahit ikaw, ginagamit mo rin yan So, dapat hayaan mo lang na imbestigahan. Sa totoo lang, alam mo, nahalata ka tuloy Nahalata ko tuloy na pinoprotektahan mo etong si dati Pangulong Duterte. Imbestigahan mo kasi alam mo, gusto ng taong bayan na imbestigahan then make a stand. Sabi rito, stand for the Philippines, stand for the interest of the Filipino people. Ayan ang sigaw ng taong bayan. Kaya itong sinasabi mo, ito nga, political compromise destroys one's character. Sayaw pa. Ayan basahin mo kasi Senator Subiri yung mga nakasulat dyan sa dito sa comment. Natatakot si Subiri kasi dito na makakasuhan yung pinoprotektahan nilang matandang hukluban ng Davao. Magkano kaya itong patong para hindi umusad ang resolusyon? Tapos, anong klase opinion Senate President ka ba, Mr. Subiri? Diba? Nakakatawa na lang Para bang pinagtatakpan niya. Ano ba feeling mo sa Senado? Kala mo ba maganda pa tingin ng tao sa Senado? Marami nagagalit na nga kasi ang Senado ginagamit nyo para sa inyong mga sarili-sariling political agenda. Hindi nyo na ginagawa, karamihan dyan sa mga senators dyan. Hindi na ginagawa yung kanilang mandato. Ginagamit na nila yung kanilang kapangyarihan para masunod yung gusto nila. Sabi nga ng iba di ba? Lagi nating napapansin dyan, karamihan ng mga senador dyan, political, yung kanilang personal interest ang siniserve. Hindi na yung public interest o yung interest ng nakararami. Diba? I don't want this to be political circus or witch hunt. Kasi kung kaaway mo ang China, sasabihin sa grupo mo pro Marcos ka. Wala namang problema ron Maganda nga magkaalaman na Diba? Para magkaalaman na kung sino talaga itong mga pro-China. Kasi itong mga pro-China ngayon, ito ang tumatraidor sa ating bansa. So dapat malaman. Bakit mo ngayon ipagtatakpan? Kapag kinampihan daw ang China pro Duterte, totoo naman Totoo naman Sino ba ang talagang nagsisumisigaw diyan na talagang kumakampi sila sa China? Di mga pro Duterte. Para naging politika na hindi. Ayun ang real talk yun Real talk yun, Senator Subiri. Yun yung totoo. Sa totoo lang, yung Senado, ginagamit na yan ng mga kasamahan ninyo para sa kanilang political career, para sa kanilang political agenda. Hindi nyo na nasiserve itong mandato ng taong bayan sa totoo lang. Marami dyan. Hindi na ginagawa yung trabaho. Marami dyan. Talagang grupo-grupo. Si Senator Bato de la Rosa nga, sinasabi niya, doon sa PDP, di ba? Sabi niya, dito sa Senado, palalakasin natin yung grupo natin. Solid tayo dyan. Ano ibig sabihin nun? Wala na. Wala na yung mandato mo. Grupo-grupo na kayo dyan. Di ba?
Itong si Senator Mig, sa totoo lang, mga kababayan, ano ba yan? Bakit mo pinagtatakpan si Rodrigo Duterte? Ano ba? Bakit hindi ka manindigan? Mas magaling pa talaga si sa totoo lang, si Senator Hontiveros. Kasi nag-file ng resolution, mga kababayan, itong si Senate Deputy Minority Risa Hontiveros. Nag-file ng Senate resolution seeking an investigation into the agreement and has been pending in the Committee on Rules chaired by, tagal-tagal na pala sa nakapending sa'yo. Sir, actionan mo na, sir. Huwag mo masyadong pahalata. Aside from Subiri, Senators Tolentino, Robin Hood Padilla previously opposed Hontiveros call for inquiry into Duterte's secret deal with China. Tingnan mo, sino-sino yung mga kasamahan mo na humaharang? Tolentino, Padilla, mga yan. Mga pro-China yan eh. Yung kanilang paninindigan, mapapasi mo? O talagang tinatakpan mo lang yung mata mo, nagbibingi-bingihan ka? Mga pro-China yan eh. Ngayon lang panawagan ng taong bayan sa'yo, Senator Subiri. Maging magaling ka na Senate President. Huwag kang magtatakip ng mga kakampi mo. Huwag mo pagtatakpan nitong si Duterte. Kasi kapag ganyan nangyari, kalaban mo taong bayan, sa totoo lang. Mas marami po ang gusto nga imbestigahan si Duterte pagdating po dyan sa gentleman's agreement na pinasok niya with China. Kaya ngayon, wala kang sinabi. Buti pa nga si House Speaker Martin Romualdez, etong House of Representatives will push through with its investigation into the gentleman's agreement in the West Philippine Sea amid growing concerns about this impact in the country's sovereignty and territory. Ayan. Kinakailangan daw manindigan ka sa kapakanan ng bansa. Senador ka, di ba? Pinagtatawanan ka tuloy eh. Sa totoo lang, mga kababayan, ito nga lagi natin sinasabi. Ito mga senators, dapat ang palagi nilang iniisip ay ang kapakanan ng mas nakararami. Kapakanan ng taong bayan, kapakanan ng public interest. Public interest, hindi po self-interest. Bakit mo haharangin yung investigasyon na yan? Gusto nga nating malaman kung sino ba yung nag-traidor dito sa ating bansa. Diba? Napaka-importante na malaman natin kung sino yung nagtatraidor sa bansa natin. Baka hindi mo alam. Baka nabenta na itong ating bansa. Tapos ayaw mo imbestigahan dahil sinasabi mo, ayaw mo maging political circus. Naku, Senator Subiri, matagal na pong may circus dyan sa Senado. Ang dami pong mga komedyante dyan, ang dami pong ang dami pong mga clowns dyan. Parang hindi nyo naman alam. At isa pa, marami pang madadagdag dyan. Talaga magiging circus na yan, yung Senado na yan. Kaya nako, habang maaga pa, Senator Subiri, wag ka masyado magpapahalata. Gawin mo yung trabaho mo, gawin mo yung mandato. Ayun na nga lang ang trabaho ninyo, laki-laki ng mga sahod ninyo. Pagdating sa ibang issue, bilis-bilis yung magpa-imbestiga. Pero ito, pinag-uusapan dito, sovereignty. Pinag-uusapan dito, ito babasa natin, nabenta na ba to? Philippine Republic of China na ba tayo? Ayan yung imbestigahan ninyo. Importante yan. Kay Kibuloy nga, iniimbestigahan nyo eh. Tapos ngayon, pagdating dito sa usapang usapang bansa na ito eh. Ayaw mo nga imbestigahan. Ito longest ka pala eh. Kaya, ayan mga kababayan, abangan natin Dapat magbago isip na ito ni Subiri kasi kapag ganito, mga kababayan, X nyo na to. Sa totoo lang, isama nyo to dun sa basurahan. Dun sa mga kandidato na hindi natin iboboto sa susunod na mga eleksyon. Kasi, hindi pwedeng ganito. Gawin mo trabaho mo bilang senator. Ang mandato ninyo ay mag-serve sa mga Pilipino, mag-serve sa taong bayan. At ipaglaban ang karapatan ng mas nakararami, public interest more than your self-interest, Mr. Subiri. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Tayo sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po. God bless.